So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo mga boss kung paano yung paggawa ng diagram mga boss o diagram patungkol sa push start na gagawin nating passing light mga boss. So hindi na natin kailangan mag-add ng extra switch mga boss o momentary switch para magkaroon tayo ng passing. So ang gagamitin lang natin dito mga boss ay yung stock switch mga boss ng ating handle switch. So less gastos tayo dito mga boss. So ito, katulad nito mga boss, itong handle switch ng ating Mio. So ito mga boss, ito yung gagawin nating passing light. So ito yung kanyang push starter. So yan din yung gagawin nating passing light mga boss para maka-less gastos tayo. At yung may hilig sa mga passing light doon sa kanilang mga motor mga boss. So ito na yung para sa inyo, yung napakadaling diagram mga boss. So okay, muli simulan na natin yung ating video mga boss. So dito mga boss, sa pag convert ng ating push starter papunta dun sa passing light mga boss, dito kailangan pa rin natin ng 5-pin relay mga boss. So dito sa ating diagram gumamit tayo ng SPDT 5-pin relay, mini relay mga boss. So 12 volts mini relay ito. So dito mga boss, meron din tayong brake lever. So yan yung stock na brake lever ng ating motor. Yung sakit ng brake lever mga boss papuntang starter. Yung MDL mga boss o mini driving light na gagamitin nating pang passing. At syempre yung ating push starter. So stock push starter pa rin yan ng ating motor mga boss. So dito meron siyang 30. So dito mga boss, yung ating number 30 ng ating mini relay ay ito yung nakalagay sa ating positive. So sa red wire mga boss ng ating motor. So dito sa ginawa nating diagram mga boss ay ito ay pwede sa sa Yamaha. So diagram pa Yamaha to mga boss. So ito red wire, o mas maganda mga boss kung ilalagay natin siya sa positive ng battery para mas malakas na kuryente o mas stable na kuryente yung ibabato niya dito sa ating mini driving light. Dahil kung kukuha tayo sa accessories wire mga boss, marami siyang mga kaagaw. So yung stock na MDL natin o yung lahat ng accessories mga boss na pinapagana ng ating battery, ng ating accessories ay aagaw pa siya doon, yung linya na to. So mas maganda na nakalagay ito sa battery ng ating motor mga boss para stable yung kanyang kuryente. So sunod mga boss, yung ating brake. So dito tayo sa brake lever. Dito mga boss meron siyang supply. So itong ating brake mga boss ng Mio o Yamaha. So yung pinaka input niya ay kulay brown mga boss. So yan, yung pinaka supply niya. So accessories wire yan ng Yamaha. Tapos pag lumabas siya dyan mga boss, magiging yellow green o yellow mga boss yung kanyang kakalabasan. So dito, so yan, ito yung papunta ng brake light mga boss. So yan yung pinaka output natin, yung kulay yellow. So dito tatanggalin na natin to mga boss, itong sakit na to. Yan, itong wire na to, itong yellow na to, papadaanin natin siya sa number 30 mga boss. So ilalagay natin siya sa number 30 ng relay. So yan, yan yung magiging positive supply natin ng ating relay mga boss. So nakalagay siya sa number 87, number 85 mga boss ng mini relay. So yung kaputol na yellow na to mga boss, o yung pinagtanggalan natin nito, so tinanggal natin dito yung wire.
So yan. Yung socket dito, so wala na tong connection. Ang ilalagay natin dyan mga boss ay yung ano naman. So yung ating number 87. So yan yung magiging trigger naman ng ating brake light. So dito sa number 87 papunta naman dito mga boss sa dulo dito sa ating socket. So dito number 87 papunta naman dito mga boss sa stock socket. Yung ating number 87 ay i-wire naman natin siya papunta dito sa socket na to mga boss. So yan. Papunta dito mga boss. Okay. So yan mga boss. So yung ating pinaka-output dito sa ating brake light o brake lever mula dito sa ating input na kulay brown. Yung pinaka-output niya na kulay yellow mga boss, tatanggalin natin yung pinaka-wire dito sa dulo bago lumabas dito sa output yung wire. So ikakabit natin siya dito naman sa number 85. At yung number 87 naman mga boss ay ilalagay naman natin yung wire dito sa pinagtanggalan natin. So yan yung magiging pinaka-output natin. Yan yung magiging pinaka-trigger natin ng ating brake light. So yan ay positive supply yan mga boss. So yan, accessories wire na positive supply para sa ating mini relay. So sunod naman mga boss yung ating push starter. So sa ating push starter mga boss, sa Yamaha, sa mga Mio o kahit na anong klaseng motor ng Yamaha mga boss, yung kanyang push starter ay negative trigger. So yung pinaka-supply niya mga boss ay black. So yan. So yan yung supply, yung pinaka-input niya. Yung magiging output natin mga boss ay blue-white. So dahil hindi natin pwedeng pagsaluhin yung ang blue-white mga boss, ang gagawin na lang natin ay kulay blue. Papunta naman dito sa ating number 86. So yan. Kung yung ating number 85 ay yung sa supply ng positive na galing dito sa ating brake lever mga boss, yung ating number 86 naman ay supply ng negative papunta dito sa number 86 na galing dito sa ating push starter. So tapos na tayo sa brake lever at dito sa ating push starter mga boss. So natitira na lang natin ay yung ating number 87A. So dito kahit ano nang kulay yung ilagay natin mga boss. Yung ilalagay natin dito mga boss ay ito, blue green, para dito sa ating 87A, yung pinaka magiging trigger ng ating passing light mga boss. So yan. So siyempre sa MDL meron din yang negative, yung pinaka isang paa niya mga boss. So yan. So kulay black yan mga boss. So dito sa MDL bali tatlo to eh, yung pinaka high at low. So nasa sa inyo na lang mga boss kung ano yung pipiliin nyo, kung high na parte ba ng ating MDL o low na parte ng ating MDL yung gagawin nating passing light. So yan, tapos na yung ating diagram mga boss para sa reversible mga boss na starter to passing light mga boss. Paliwanag ko sa inyo mga boss. So dito meron tayong mini relay, tapos meron tayong brake lever. So yung Honda kasi o yung Yamaha mga boss ay yung kanyang brake lever positive trigger at yung kanyang starter switch ay negative. So doon na andar yung ating starter motor mga boss. Pag once na nagkaroon ng supply ng negative mula dito sa push button at
dito sa ating brake lever. Pag nagtagpo yan, so magti-trigger yung ating starter motor. So ganito yan mga boss. So dito, 'di ba pag nagpapaandar tayo ng ating motor, i-on natin yung ating ignition. So pag on ng ating ignition mga boss, magkakaroon ng supply itong 30. So papasok yung supply dito sa 30. So yan. At yung ating accessories mga boss ay dadaluyan yan ng kuryente paakyat dito sa ating brake lever. So pag once na hindi pa natin pinipindot yung ating brake lever mga boss, yung kuryente ay naka-stack lang dito sa part na to. Yan, sa part na to mga boss. Pag once na brinake natin yung motor natin, ang kuryente ay papalo siya dito. So yan. So papalo yung kuryente dito mga boss, pababa dito. Pababa dito mga boss sa number 85. So yan. So naka-float lang yung dalawa na yan mga boss. Hindi pa rin magti-trigger yung ating number 87 dahil parehas na positive yung nagtagpo dito sa dalawan to. So magkakaroon lang siya ng connection dito sa number 87 pag once na pinindot natin itong yung ating push starter. So paano ba magi-start mga boss yung ating ignition o paano ba siya magi-start yung ating motor? So pag once na pinindot natin, nakapindot na tayo sa ating brake lever, may positive na rin tayo. So pag pinindot natin yung push starter natin para papaandarin natin yung ating motor mga boss, ay magkakaroon ng negative supply to. Itong number 86. At yung dapat na nandito sa number 87 dahil meron tayong supply dito sa number 86 dahil meron tayong supply dito sa number 85 na positive din. Yung kuryente na para dito sa number 87 ay pupunta dito sa number 87. So pupunta siya dito mga boss. So tatagpo siya dito, paakit dito at pupunta dito sa ating stock switch mga boss o stock socket papunta naman ng ating starter motor. So yan. So diyan gagana mga boss yung ating motor. So yan, dahil pagka-brake natin at pag-start natin mga boss ng ating push starter, magtatagpo yung mga kuryente dito, yung negative and positive at yung number 30 na may supply na positive mga boss. So yan, pupunta siya dito mga boss at dadaloy pa rin dito mga boss kahit na pinutol natin yung supply dito. So yan. So papunta siya dan sa ating starter motor. So aandar na yung ating motor. So dito na papasok yung sinasabi nating mga boss na magsi-shift siya sa passing light. Etong ating stock push start. So paano ba mangyayari yan mga boss? So di ba dito yung ating number 30 ay meron na siyang positive supply. At dito mga boss, etong ating push starter ay negative supply ito mga boss. So pag pinindot natin etong ating push starter papunta dito sa number 86. So meron na tayong negative and positive. Ang mangyayari niyan mga boss, yung kuryente ay papalo dito sa number 87A. Papunta dito sa ating MDL. So habang pinipindot mo to mga boss, yung ating starter button o yung ating push starter, patuloy siyang magpapasing mga boss habang umaandar yung ating motor. So yan mga boss yung kanyang diagram para gawing passing light yung ating push starter mga boss. So ganyan lang kadali yan. So yan. At sana may natutunan kayo mga boss sa video natin ito. So ganyan lang yung paggawa ng diagram o ganyan lang i-rewiring o i-rewire mga boss yung stock na push starter papunta ng ating passing light. So hindi mo na kailangan na magdagdag pa ng extra switch para magkaroon ka ng passing light mga boss.
So yan muli mga boss, maraming salamat sa panonood at ingat mga boss. God bless.